it seems to me that government is just para siyang naka-autopilot. Pero yung autopilot, walang direksyon. So, ganun din kasi nakikita natin sa communications. Kita nyo, yung medyo nakakahiya yung binasa na conversation, assuming that this is true. But, kilala ko kasi yung mga tao dyan All the people involved there, kilala ko lahat yan. And this is exactly how they speak. And I also know the story. We've known the story ever since. Okay? So, what are they doing? It's very cheap communication strategies. It's walang aim, walang vision, walang patutunguhan. So, sabi ni infected eardrum, let's trust our government. Sir, I don't think you have read the Constitution. Because this is an interesting point. Guys, sabi niya, let's trust the government. How can you do that? When our entire Constitution is built on the principle of not trusting government. Kaya po tayo may Bill of Rights, sir. The Bill of Rights is a set of rules against government, against the state. In other words, yung mga karapatan magsalita at magpahayag, sinasabi ng saligang batas, gobyerno, kailangan garantihan ninyo sa bawat individual, sa taong bayan, na mayroon silang kalayaan magsalita at magpahayag. Mayroon pa dyan, yung mga rights of the accused. Kailangan basahan sila ng karapatan nila. Kailangan bigyan ng abogado. Kailangan, respetohin ang privacy. So, all of this, the Constitution itself is built on that principle that government being so powerful, and we made it so powerful. It is made this powerful precisely so that it's made this powerful, and the Constitution is built to check those powers. So don't ever come here and say trust government. That's not how it works. We put them in power, but we're not supposed to trust them. Kailangan binabantayan sila. Kailangan sinisiguro natin na sumusunod sila sa patakaran. Sumusunod sila dun sa saligang batas. Tayo po ang may power. Hindi po baliktad. Magtitiwala ka sa gobyerno, ang daming tinago niyan. Binigyan natin sila ng pera. Binigyan natin sila ng power. Binigyan natin sila ng opisina. Binibigyan natin sila ng pagkakataon na mag-demand ng respeto sa atin. Pero naman, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angela, si Tom Dominos. Pasensya na po at medyo na-late po tayo sa ating pag-live ngayong araw na ito. At tinapos ko muna panoorin ang ibang nating mga vloggers because it's very rare na I can catch them live. And I caught the live of Madam Maharlika and waiting for the applause in 3, 2, 1. Ito na yung next na maririnig natin. Bantayan po ninyong lahat. Ang susunod na ipopost ng mga trolls dyan. Naniniwala kayo kay Maharlika, abogado ka pa naman. Yan. So, pare-pareho sila ng mga sasabihin yan mamaya. So, magandang at hello. Para dun sa mga nanonood sa atin on the opposite end of the world. Magandang hapon o umaga sa inyong lahat. Dyan po. Alright, let's get right into it. Dalawa po, para primarily, yung tungkol dito sa dolls. Bakit ko i-discuss yung kakadiscuss lang ni Madam Maharlika? Primarily because I've been saying this the whole time. Naglabas lang po nga siya today ng mga screenshots. Pero matagal ko na po, sabi ni Crazy, mag-archaeology din daw siya. Malapit na rin ako, pwede na magturo when I'm done with my MA. So, ang punto dito is, why do we talk about dolls? Like particularly ang narrative today, ang kwento maliwanag doon sa kanyang narinig, at ito mako-confirm ko kasi yung mga tao ko na nasa loob sa PCO ay kinikwento naman to sa akin. So sabi ni P-Fit2, binabasa ko pa lang yung screenshots, ito na yung live ni Madam. Ito matagal ko na po kasi sinasabi ito, at paalis pa lang ako sa opisina ng OPS, alam ko na po na ganito ang gagawin nila. Madalas po ay hindi ko pa mabigay kasi lahat ng mga details of what I went through nung time na yon. Pero lahat ng mga decision ko noon ay sinisecond guess ng isang hindi opisyal ng gobyerno. At ang isa doon ay alam ko na gustong manduhan itong opisina na dating Office of the Press Secretary. Kung pagpapansin nyo at i-confirm ko ito, ay maraming salamat kay Chesters. I-confirm ko na base lang sa simpleng pag-oobserba sa ginagawa ng PCO ngayon, bihirang-bihira po ang kanilang pagpopromote sa mga nagawa ng ating Pangulo. Bihirang-bihira na nga po na nila-live nila ang ating Pangulo.
Hindi ko alam kung mas konti na yung activities niya at mas madalas siya abroad. Pero ang pinaka-active na nasa PCO ngayon ay yung tinatawag na, yung dating tinatawag namin na under kasi sa PMS yung mga yon. Noong nandun kami, in 2022, sina Undersecretary Franz, yung kanyang grupo na dating nakakonect sa RTVM, yung grupo na yon, ihiniwalay yun sa RTVM at kinabit doon sa Presidential Management Staff. Sila po, ang tawag namin parang close-in na ito yung videographer, ito yung sina Franz, sila yung gumagawa ng presidential vlogs. Ito yung dating vlog ni DDM when he was a candidate, and even before that, nung he ran for vice president, itinuloy nila, but this time as the presidential vlog. So hiwalay sila doon sa Office of the Press Secretary. At iba yung palakad nila kasi nga, ang nangyari nung time namin in 2022 is that the press secretary actually speaks for the government. And the president, he speaks for himself. Bakit ganon? Kasi yung mga parang close-in videographers niya and video team niya, they're responsible for yung sa president alone. So, but yung statements ng president would be provided to the press secretary nang sa gayon, the government speaks with one voice. Maganda naman po ang polisiya noon. Ito yung problema. May kanya-kanyang palakad kasi iba-iba ang boss. So, habang pinalalakad ko yung press briefings at I would speak for the government, keeping in touch with all the cabinet secretaries, at makikita niyo naman to, the evidence is there, it's all self-evident, na and we would speak about the activities of government, about the achievements of government, with of course the president as the head. The president would give his own press briefings pagkakailangan ng media na siya mismo yung marinig. Okay? So, bakit nagkaroon ng ganito? Nagkaroon ngayon ng tolls. Itong mga tolls, this was after wala na po kami doon. Kasi hindi kami that was not part of the program before. Nung nagbago na yung teams, kumbaga doon sa PCO at naging PCO na, may mga teams dyan na hindi naman po directly under the president. Mayroon dyan, of course, merong bagong press secretary or PCO secretary, pero hindi maliwanag kung sino ang gumagawa ng polisiya. Hindi gaya noong 2022, maliwanag na ang Pangulo, together with the ES, we created a policy for communications of both the presidential communications as well as the communications of the entire government. So may sistema yan, nakalantad yung plan. So ang OPS had copies doon sa mga plano ng bawat kalihim ng bawat ahensya. So, dahil alam namin yung mga plano, ang fina-follow up lang namin at ang press briefing, kailangan na aangkop doon sa kanilang plano at doon sa kanilang schedule of activities. Ayun, sabi ni Ian, naalala ko na naman na nagkalat ng fake news about Attorney TCAC Backtulat. Pansinin niya, fake news nga eh. So, but, alam nyo, I keep a very close eye on those who libel me kasi aware din ako kung ano yung prescriptive period niyan. So, ibig sabihin, I can take my time or I know when I can file these cases and when we can, yung mga last day niyan. At saka kung saan, kung nakita yung mga libel statements nila. Ngayon, hindi naman po yun masyado natin papansinin for now. Imo-monitor natin yung damage, if any, that they have caused. But, to get back to it, so ganun yung palakad, ngayon, iba na po yung palakad. So, pag nakikita natin yung kwento ni Madam Maharlika, makikita nyo dyan, yung pruweba nung matagal ko nang sinasabi, na ang gobyerno natin ay nag-hire ng mga tao, or let's say, appreciative of the services or the things these people do, so nire-reward sila. At itong mga to ay nire-reward to how do you call this? To attack private persons. Okay? Private persons who are simply expressing themselves. Okay? Aminado din sila na hindi makapag-file ng libel yung isang hindi official sa gobyerno dahil siya ay isang public figure at mataas po ang evidentiary requirement para mapatunayan na malisyoso ang pagpapahayag o yung pagpo-post tungkol dun sa taong yon. So, ang problema, yun nga,
May kanya-kanyang teams dyan at may kanya-kanyang palakad. At iba-iba po ang nagmamando at minsan-minsan the president will chime in. Sa madaling sabi, there's no organization when it comes to the government's communication. Hindi na po sinusunod yung mga polisiyang mismong si Pangulo ang nag-utos. Wala na pong ganon. Pero it also says a lot about the people in government. Mas interesado sila na atakihin ang mga taong nagpapahayag, nag-i-express ng kanilang opinion, kaysa sabihin kung ano ang achievements o activities ng gobyerno. It is also entirely possible na kaya ganun po yung strategiya nila ay dahil wala talaga silang activities. Nakikita natin kung ano yung mga pakay ng gobyerno ngayon. Unang-una, at huwag natin kakalimutan, first, foremost, and possibly the only thing that they're trying to accomplish is charter change. At ang punto ng charter change niya, nakikita na po natin because it has already been suggested to extend terms, di ba? Term extensions. Meron pang mga term sharing na pinag-uusapan dyan. Okay. So, ano ngayon ano yung implications ito? They're hiding something. Because that's basically what it is. They're hiding their true intentions. They're hiding the fact na hindi talaga trabaho eh. Kumbaga, government is barely functioning. Ginagawa na lang nila ang day-to-day functions nila. The NBI still gives clearances. They conduct investigations and so on. Pero what does the DOJ go after criminal syndicates pa? Do they go after crime? Meron pa bang anti-drug campaign? Natin alam. Pinupuntirya pa ba ang smuggling? It seems to me that government is just para siyang naka-autopilot. Pero yung autopilot, walang direksyon. So, ganun din kasi nakikita natin sa communications. Kita nyo, yung medyo nakakahiya yung binasa na conversation, assuming that this is true. But, kilala ko kasi yung mga tao dyan eh. All the people involved there, kilala ko lahat yan. And this is exactly how they speak. And I also know the story. We've known the story ever since. Okay? So, what are they doing? It's very cheap communication strategies. It's walang aim, walang vision, walang patutunguhan. So, sabi ni infected eardrum, let's trust our government. Sir, I don't think you have read the Constitution. Because this is an interesting point. Guys, sabi niya, let's trust the government. How can you do that when our entire Constitution is built on the principle of not trusting government? Kaya po tayo may Bill of Rights, sir. The Bill of Rights is a set of rules against government, against the state. In other words, yung mga karapatan magsalita at magpahayag. Sinasabi ng saligang batas, gobyerno, kailangan garantihan ninyo sa bawat individual, sa taong bayan, na mayroon silang kalayaan magsalita at magpahayag. Mayroon pa dyan, yung mga rights of the accused. Kailangan basahan sila ng karapatan nila. Kailangan bigyan ng abogado. Kailangan, respetohin ang privacy. So, all of this, the Constitution itself is built on that principle that government being so powerful, and we made it so powerful. It is made this powerful precisely so that it's made this powerful, and the Constitution is built to check those powers. So don't ever come here and say trust government. That's not how it works. We put them in power, but we're not supposed to trust them. Kailangan binabantayan sila. Kailangan sinisiguro natin na sumusunod sila sa patakaran. Sumusunod sila dun sa saligang batas. Tayo po ang may power. Hindi po baliktad. Magtitiwala ka sa gobyerno, ang daming tinago niyan. Binigyan natin sila ng pera. Binigyan natin sila ng power. Binigyan natin sila ng opisina. Binibigyan natin sila ng pagkakataon na mag-demand ng respeto sa atin. Pero naman, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Thank you kay Kaka Juseo. So, sabi ni Bicolanang makulit, how can you trust this admin if they keep breaking their promises? Sabi ni Roy, personal channel, laki kasi budget na binayad sa mga trolls or attack dogs, even in their FB ads, using different newspapers just to malign the opposition. Or any person, for that matter, who is simply telling the truth or giving their opinion.
Alam niyo, walang masama dun sa pagbibigay ng opinyon. At kung mayroon man nagkakamali sa kanilang pagpapahayag, ano ang obligasyon ng gobyerno? Ang obligasyon ay maglabas ng impormasyon. At hindi po kasalanan ang maging mali. Tingnan niyo yung mga ginagawa nila ng totoo, ng babash. Yan ba po ang gawain ng gobyerno? Wala po yan sa saligang batas. Kung may nakikita kayong pagkakamali, use the official channels. Ang lawak ng hawak ng gobyerno, may PTV, may IBC, merong PNA, merong Radyo Pilipinas, meron pa kayong press secretary, meron kayong PCO, meron pa kayong pagkakataon na gumawa ng polisiya para mauuna ang news ng gobyerno. Maaari din po kayo na magtawag lang. 'Di ba? At sabihin ninyo dito sa mga pahayagan, teka muna, bigyan nyo kami ng pagkakataon na ilahad namin yung panig namin. Damahan nyo kung let's trust this government. No such thing. No single state in this country is built that way. Unless you're talking about Russia in the 1950s. Diba? Or unless you're talking about totalitarian, authoritarian, or dictatorships. Diba? So ito yung buti na lang sinabi niya yan. Kasi yan nga po ang exactly the reason why government-sponsored laws or government giving, how do you call this? Appreciation. Giving the medical aid and all that. I mean, we give medical aid to any ordinary citizen. Thank you kay Agoy. But we don't give that in return for In return for services rendered. And these services are to attack ordinary countrymen, ordinary citizens. Thank you kay Wendy. VXC, thank you then very much. So, that is wrong on so many counts because the government, as the agent of the state, is supposed to guarantee the right of every person na magsalita at magpahayag. So, itong mga sinasabi din na manggugurgol ng mga accounts, kaloka kayo. Sabi ni Folks, we don't have a government anymore. Drama na lang lahat ito. Yun na nga. So, ang isa pa dito, there is walang sophistication dun sa kanilang strategiya. Yun na yun. Di ba? That's it. Kaya tuloy, akala ng ibang mga opisyal ng gobyerno sige, mag-hire din kami ng tools. Hire din kami ng mga PR na yan. I-advertise na ang galing-galing namin. Pero puro advertising, wala namang ginawa. Ayan. Ito si Ronaldo Piatos. Bakit si Cory dinamanda si Louis Beltran? Galit ka? Karapatan ng bawat individual mag-file. Cory was filing in her own personal capacity and not as president. In other words, it wasn't the state, it was an office of the president versus Louis Beltran, whereas it is PCO working with false. Diba? So, of course she had the right, pero tingnan mo, nanalo ba siya? Pakisabi nga, ano yung outcome ng kaso? Nanalo ba si Cory? And in fact, the Supreme Court said precisely that. May karapatan si Louis Beltran to write what he could write. He could write in a manner that he could choose. He could use figures of speech. He won. Cory sued him, but he won. Don't you see how that just makes sense? Sabi ni Nanette, ako nga nakasagutan ko sa comment section ng isang tol. Sabi kasi niya, mga DDS na senior citizens ay mga grabe, ay mga patay gutom at dapat daw magpalimos kami. Ang baba ng tingin niya sa amin, talagang sinagot ko siya hanggang tumigil siya, ambog talaga. Yun, salamat ma'am. Sabi ni BM, nagmamando talaga sa PCOC, FLLAM. Sabi ni 8, the Philippines is not fun to visit anymore. At NAIA and other airports, there's bribery, stealing. British couple, their personal belongings were stolen while doing x-ray in the check-in. Wow. Wow. Sabi ni Palawan's Best, this government is only intended in gaining more budget and money.
Ronaldo Piatos, anong wala naman case against Louis Beltran? It was Louis Beltran, Max Sullivan as publisher of the Philippine Star, etc. Thank you, kay Tems. Sabi ni Gab, ay nako. Oh, so ayan na po. Nagdadatingan na po yung mga calls and today is Sutil Sunday, so let's go have some fun. Sabi ni Gab, baba. Sabi mo, legit paliwanag mo, ma'am. Uy, paano naging legit ang papel ng PIDEA? Unang-una challenge kita. Saan ko sinabing legit? I don't speak that way. That's so inelegant. I'm far more articulate than that. Okay? Legit. Why would I do that? Kung naghahanap ka ng vlogger na mahilig magbuhat ng sariling bangko, huwag ka po dito. Okay? Kasi you're talking to somebody like me, you obviously have no respect. So why are you here? Why do you bother? So, bakit naging legit ang papel paano naging legit ang papel ng PIDEA para makalaban ang vlogger nyo? Number one, okay? Sinabi yan ng PIDEA. So what happens? Hindi ka nakikinig kasi. Dadating ka lang dito pero hindi ka naman nakinig ng mga explanations. What happens in legal argumentation? There is an assertion. If that assertion is not denied, then that stands and it means it acquires legitimacy. Okay? So what happens? Maharlika presents first documents. PIDEA answers. What happens? The assertion is controverted. But what did they say? They said that it is fake because there is no control number. Kailan nagka-control numbers ang PIDEA? Pakisabi nga, baka hindi mo alam yung date. Number one. Number two, this was a request for investigation. Request for investigation based on PIDEA's agents themselves. Sila yung nagsasabi nila sa amin nito. At ano akala ninyo, hindi kami marunong makipag-usap sa mga PIDEA agents? Sa tingin mo, hindi ako naghawak ng mga kaso tungkol sa droga? Ha? Sige nga. I represented people na nagsumbong ng mga drug users and sellers. So, yes, I know how to deal with PIDEA, and yes, I know a request for investigation does not have a control number. So, tigil-tigilan mo dyan. Palibhasa, hindi mahimik na ang PIDEA at hindi po nila sinagot yung second set of documents. So, what happens? The first set of documents was controverted, meaning kailangan magpresenta ng ebidensya yung dalawa. The second set was never controverted. Hindi nagsalita ang PIDEA ilang araw na yon. Pakisabi nga, was it controverted? In fact, right now, walang kasalita-salita about it, in which case, the second set of documents stands. It now gains legitimacy, hindi siya dininay. So, galing din eh. Kasi yung ginawa nila, pinakita muna yung first few documents and then they came up with the second one. The second set cannot be denied and has not been denied. Sabi ni Gab, bakit sabi ng isang abogado ganyan-ganyan? Ay nako, tumigil ka na dyan. Kasi kahit 10 abogado sa isang kwarto, hingan mo ng opinion, makakuha mo isang dosenang opinion. So wag mo kaming pagtatapatin abogado sa abogado, hindi kami nagpapapatol sa isa't isa. Crap yan eh. Alam namin yung mga ginagawa mo. You want us to fight with each other as lawyers, but no, we can give our own opinions and we can give you our own set of documents and our own set of rules. And by the way, 2012 pa po yung kaso na yun. Tignan nyo po kung yung sinasite ninyong abogado ay nagpa-practice na nung time na yun. So, sabi ni Pepper, why do they need to deny it if they've already debunked it? That's BS and a half. Do you know what debunked means? Debunked means you already won the argument. There is no debunking here because the argument is only won in court. Are you still with me, guys? Yes, they keep sending amateurs. Nagtatanong lang po naman nanghingi lang po ng paliwanag. Kung ngayon iiyak ka, nakailang beses kang sumagot-sagot sa akin. Sasabihin mo, bakit ganito, bakit ganito. Tapos ngayon, ikaw ang iiyak. Alam mo, kung gusto mong makipagbardagulan dito, bawal iyakin. Okay? So till Sunday po ngayon, harsh kami sa mga trolls. Nagtatawanan na sila doon. Alam nyo, ako, I don't fight with the other lawyers. You say Attorney Claire, Attorney Libayan, and all that. Alam mo, I like Attorney Libayan, magkakilala naman kami. And we differ in opinions, pero hindi kami nag-aaway. Walang ganun. Because it's a brotherhood eh. Hindi ko gusto talaga yung yung naghahanap ng totoo. Kung naghahanap ka ng totoo, umayos ka ng mga katanungan mo. Kasi dito, maayos kaming chikahan, nakikipag-explainan kami. And I'm not the only one who explains. Other people come here to explain.
So, don't come here and and then maangas yung salita mo, tapos kapag pag sinagot ka in the same tone, then you start crying, nagtatanong lang eh. Gosh, grow up. You have to be over 18 ha, if you're going to join here. Sabi ni Jamaica Marcos, alam nyo, nakakaawa kayong mga troll. Hirap kaya work nyo, hirap kaya pagtanggol boss yung bangat. May schedule po ba rally si PRD sa Tago? Meron po, but I don't know the final date. I know the tentative one pa lang. Kaya hindi ko po ina-announce. Hintayin natin yung organizers ang mag-announce. O, ayan na, Ngayon sasabihin na nila, ganyan ka siguro, kaya kawala na sa administrasyon. Ngayon sasabihin, mag-iimbento na sila. Alam mo guys, huwag niyo akong itulak. Because one of these days, ikikwento ko lahat ng nangyari dyan sa Malacanang, baka kayo yung umiyak. Sige lang, itulak nyo pa yan. Because right now, ang lugi yung mga boss nyo. Maswerte pa sila because I've been nice. I have been kind. May mga pinangako ako sa ating Pangulo. Okay? Pinangako ko sa ating Pangulo a few things. And you know what he told me? He told me it's okay to criticize me. Alam niya. So tigil-tigilan ninyo ako sa mga ganyan. Because you weren't there. You never even got that close. So, yung mga ina-assume ninyo, nakisabi sa mga handler ninyo, mali po yung nilang mga pahayag sa inyo at mali po yung tinuro nilang strategiya. There is a reason kung bakit successful yung comms in the early part of the Marcos administration. Para matapos na ito, kaming mayaman ang nalalaro ng politika. Ano daw? Ito. Iyak ang mga trolls. Uy, wag niyo awayin si Attorney Claire dito. Sabi ni Arnel, nabubobo si Attorney Claire pag Duterte ang content, sobrang anti-Duterte. Alam niyo, may karapatan lahat ng tao to like or not like anybody. Yun nga, if you don't like their opinions, naku, huwag niyo siyang puntahan. Huwag niyong bigyan ng engagement at saka huwag niyong bigyan ng hits yung kanyang vlog. Hindi naman Tapos meron pa, nag-all caps pa. Nasaan ba yung mga moderators ko? Andito ba wala ba dito si Adrian? Sabi ni Cuenca, pasok mga trolls, naghihintay Ma'am Trixie para magandang debate, makikinig lang kami. Ay, nako. Uy, meron pang yung mga, kung hindi ka naalis, ganyan ka pa ba? Anong ebidensya mo kung ano yung mga mangyayari o hindi? You're asking me to conjecture. Tapos kung ano man ang sagutin ko, sasabihin nyo, hindi, sinasabi mo lang yan. Anong kinahihinatnan niyang tanong mo? Do you even listen to yourself? What kind of question is that? If you were removed, would you even believe my opinion? Pumasok na nga kayo dito not believing me Pumasok na nga kayo dito without any ounce of respect whatsoever. Tapos magtatanong kayo na ganyan where you have absolutely no evidence that you can prove it to be right or wrong. Thank you, Kay Baxter. I miss thanking some people, by the way. Ayan naman, pa-victim ka naman ngayon, Gab. Nagtatanong lang po kami, ma'am, kasi lahat kayo may aral. Sir, gusto nyong magtanong, maayos po kaming sumasagot. Maangas kayo, maangas din po kami. And by the way, nakita niyo ba yung title? Sutil Sunday po ngayon. Nagsusutilan kami pag Sundays. Or minsan Saturdays. Minsan in the middle of the week, pero kailangan may heads up. So, ganito po, sir, masanay kayo. Tambay-tambay lang po muna kayo dito and tignan niyo kung paano yung patakbo. Pero the one thing that you can't make me do is makipag-away sa ibang mga abogado. Lalong-lalo na, wala naman silang ginagawa sa akin. Wala namang And alam namin yun I'll give my piece, the other attorneys will give their piece. Bahala kayo kung anong gusto niyo yung pakinggan dyan. But, otherwise, I like all of them, regardless of their position. Regardless of their opinions either. Kasi alam niyo, hindi kami nag-aaway Kahit makita mo sa court, sa merong defense, merong prosecution. Minsan, may mga mayayabang. Yun yung maswerte nun sa akin. Kasi even when I was in practice for 7-10 years, ganon, they thought that mukha akong nene. Kala nila bagong salta, ganon, di marunong. So may mga abogado will try to take advantage of what they think is your ignorance in court. So far, wala pa naman akong hindi nagugulat
na ganun. So, dito, kung gusto ninyong mangbalahura, asahan ninyo, number one. Number one, asahan ninyo. Kung gusto ninyong manggulo, number one, kung balahura ang dating ninyo, balahurain din kayo. Or, hindi na kayo makaka-second na comment. Mabablock na kayo kaagad. So, one of two things can happen. But today is till Sunday, so if you wander in here, then be careful because today is Spades Day. Sabi ni Kabayan, kanya-kanyang paliwanag lang yan. Basta ako sinusuri ko rin mga sinasabi nila. Tumitingin na lang ako sa nangyayaring yan sa gobyerno, wala na sa ayos ang gobyerno. Sabi ni Aldrich, ganyan yan sila maaangas tapos pinagot sila playing victim. Sabi ni Ernesto Veroya, good evening, nahahanap ng totoong mga trolls, mali naman ang binibigay na argumento. So yun na nga, and this was the one thing that was disturbing. Kasi alam ko yan kilala ko yung sinasabi yung tao na sinasabi ni Maharlika, and yes, I know about that conversation. Ito yung nakakatawa. Sinasabi niya, naglalabas kami ng ganito, I pay salaries. Ano ba, titigil ko na ba ito? Parang nagte-threaten pa. Na sige, walang magdi-defend sa inyo, kami lang ang gumagawa ng ganito. Pagkatapos, hindi nyo kami inaalagaan. Well, yung tao naman kasi na yun, medyo ganun talaga magsalita yun. And ewan ko, I don't know kung saan niya nakuha yung angas niya na ganun. And to be fair, medyo maganda naman yung trato sa kanya nung ASEC, Pero, nakikita niyo na dito na careful din yung ASEC dun sa sa kanyang pagpapahayag, sa kanyang sinasabi dito sa taong to. Ibig sabihin, yung taong kausap niya ay hindi naman masyadong katiwa-tiwala. So, I know also si Yusek si ASEC Pat at saka si ASEC Madi, kilala ko pareho yan. Sabi ni James, kwento niyo na para malaman namin. Ang lahat ng communications ay may strategy. Sa tingin niyo ba mapapalihis niyo ako dun sa strategy? Ano ba kayo? Even before and in anything that we do, but because that's my playground. Kahit nun sa OPS, wala kaming press briefing na hindi muna inaral lahat ng posibleng mga katanungan. So, you don't get caught unaware. Do you know the kind of work that we had to put in? Kami, dun sa Office of the Press Secretary, ang gising ko 2 a.m. So, I wake up at 2 a.m. kasi kailangan mong basahin lahat ng speeches ng presidente the day before at titignan mo lahat ng mga activities niya and Tapos maghahanap ka ano yung mga emerging issues. Titignan mo next yung mga pinadala sa iyo by 4 a.m. gising na yung mga USEC ko. Well, at least yung akin, yung mga naka-assign dun directly under me. At nagpapadala na sila ng mga emerging issues. Also, by 7 a.m., yun namang mga staff ng other cabinet secretaries ang nagpapadala. So they would send their own yung parang briefers na, ma'am, ito yung mga announcements namin, ito naman yung mga ganito namin. Tapos may mga requests na by 8 a.m. yan yung mga requests, ma'am, magpe-press conference po kami. Walang nagpe-press conference sa ibang mga government agencies nang hindi dumadaan sa Office of the Press Secretary because the policy was government speaks with one voice. So after that, binabasa ko in between that, binabasa ko na, hi kay Jessar, thank you. Lahat ng mga pahayagan, lahat ng mga dyaryo, napadala na sa akin, lahat ng mga significant, merong mga mag-filter niyan para sa akin. Binasa ko ng lahat noon. On Tuesdays, may cabinet meeting, so by 8 o'clock, nasa Malacanang na kami. Lahat. Magsa-start ang cabinet meeting by 8:30, matatapos yan by 11:30 or 12. Kung kailangan mag-press briefing, by 1 o'clock, may press briefing na po kami. Binibigay ko na sa kanila, sa media, kung ano yung basics na na-discuss during yung mga topics na na-discuss sa cabinet meeting para nang sa gayon, the cabinet secretaries have so much time to act on what they deliver during the cabinet meeting or sila po ang magko-construct ng kanilang mga statements for the coming week. So, yun po yung that's normal. Ngayon po, iba po yung pagpapalakad. Hindi ko isi-second guess kasi kanya-kanyang style. So, yung style ni Sec Cheloy, iba po. And in fact, yun na nga yung nangyayari, may iba-ibang teams and I'm not sure which exactly ang larangan kung saan in charge si Sec Cheloy. Okay? So yun. Yun yung actually hindi ganun hindi ganun mas exciting yung mga kwento ni Maharlika. My kwento isn't that exciting
but it does have implications. Sabi ni Ian, pagpasok-pasok yung mga trolls dito to butt in, tapos soplak naman sa argumento, halatang-halata mga armies ni Garapata. Sabi ni Lavoy, I missed the first few months of this admin. May coverage ng cabinet meetings at may press briefing featuring the different departments. Well, yeah. At saka yung pagka may controversy, a-address ka agad. Di lilipas ang isa, dalawang araw. If masasagot within the next few hours, sasagutin yun. So yun yung doon. Yun yung inaano natin. What we're saying here is ang sinasabi natin dito is that it was different, and ang pakay parate was to give information on a regular basis para nakikita ng mga tao na umaandar ang gobyerno. Kung wala pa man achievements, nakikita nila what the cabinet secretaries are working on. Para nakikita din nila, kumbaga, ito yung Zona 1, di ba? Andyan tsaka yung inaugural address. Yan yung blueprint para sa Administrasyong Marcos. So lahat ng mga plano ng mga cabinet secretaries, ipapasok nyo dun sa mga plano. O itong ginawa ni Secretary A, pasok yan dito sa sa pakay ni Presidente. O let's say, agrarian reform. Paano papasok yan dun sa pakay ng ating presidente na bigyan ng i-empower yung mga magsasaka who are beneficiaries of agrarian reform? O DENR, anong ginagawa ninyo about the mines? Wala pa. So every so often, tatawagan namin, ma'am, kailan yung do you have any announcement on this particular issue? Kailan ba namin ma-expect na may ganito? Nang sa gayon, together with the Office of the Executive Secretary, na siyang nagtitimon ng mga achievements. So that's how it works. Kailangan organized yan. And it was quite organized. Ngayon, iba na po yung style. Nag-iba din po kasi yung pakay. So dati, nakita natin kung ano yung pakay, nakita natin sa SONA, nakita natin sa inaugural address. Dun sa SONA 2, wala masyado, di ba? Hindi maliwanag pagdating dun sa Zona 2. So, nag-shift yung focus ng ating gobyerno. Nakita na natin, uminit yung issue dito sa WPH/SCS/EEZ. Have to be careful. Ito, sa EEZ natin. Okay? Tapos, so nagbago yung foreign policy. Nagbago din yung policy dun sa agrikultura. Nagbago din yung policy pagdating dun sa mga smugglers. Anong sinabi? Bilang na araw ninyo. Hanggang ngayon, nagbibilang pa rin tayo. Nasaan yung mga yung pagbabago dun sa Mining Act o pagbabago dun sa rules sa Mining Act? Nang sa gayon, ine-encourage natin ang investments doon sa local level na tayo yung magre-refine ng ore na ine-export natin and so on. Nasa na yung mga baterya, nasa na yung mga alternative sources of energy and all that. Lahat yan nandun sa mga lists na chine-check din ng Office of the Press Secretary. Sir, meron po ba kayong announcement on this one? Okay. Sir, sabihin niyo sa akin, ano yung first major project ninyo so that I can give the people a progress report. So, assuming na iba nga yung style, nag-iba kasi nga yung style because nag-iba yung pakay. Hindi natin ngayon alam kung ano ngayon ang direction ng kada secretary or kada department. Alam natin na ang pakay pa rin ng DOE is to go for renewables and for the correct mix of renewables. Yan po ang nakalagay dun sa inaugural address. Kaya lang, there's only so much you can do kung hindi pa natatapos ang tinatawag ni Sec. Lotilla na legal framework. Kaninong trabaho gawin ng legal framework? Sa Kongreso po yan. So dun sa Kongreso hanggang ngayon wala pang lumalabas na ganun dahil hindi pa po yata naging priority. So may LEDAC yan. Ang LEDAC dapat ang nagtutulak niyan. Hindi naman yata nangyayari. Anong nangyayari? Anong naging priority? Anong nakikita natin sa Kongreso? Ang lumalabas sa Kongreso, pagtanggal ng prangkisa ng SMNI. Pagpapatawag kay Pastor Kibuloy. Ano pa ba? O very quietly, nag-grant sila ng legislative franchise ba? Binigyan nila ang ating duopoly, yung dalawang telcos, tuloy-tuloy pa rin sa kanilang pag-ooperate. Ano pa? Hindi nila ginagawa ng prangkisa yung tubig. Yun po yung sanang magiging end game para sa tubig. Kung prangkisa po at hindi concession agreement ang mga ang mga nagbibil sa atin sa tubig, then number one, tataas yung binibigay nila sa gobyerno at number two, pwede silang
kailangan magre-report sila regularly at pwede silang matanggalan ng prangkisa kapag hindi sila sumunod sa kanilang kontrata. At nagiging publiko yan, maisa sa publiko yun. Ano pa? Sabi ni Well Fox, ang pag-grandstanding daw ni Senadora Ontiveros. So, yun ang ano. So, pag pinakikinggan mo ngayon yung pahayag ni Madam Maharlika, and we know this to be true because it is yun, confirmable po yun, kilala natin yung mga tao. Parang ang cheap. Di ba? Nakita niyo na, running government isn't a simple task at malalim din po. Hindi talaga sila marunong. Kumbaga, nagdudunungan sila sa ano. They think that simply silencing critics is government communications. Diyos ko, it's not even worthy to be called government propaganda kasi walang ganda. Di ba? Walang pro. Parang, nasan yung ano ninyo sa presidente? Nasan yung, this week, the president did this and achieved this. Diba? Ito, nasabi ni Pangulo, ganito, na hindi nila na-play up yung mga magaganda niyang ano, magaganda niyang mga sinabi. El Bondok, hindi. Ini-ignore talaga kita kasi nasagot ko na yung tanong, late ka dumating. Yeah. Huwag kang magmagaling dyan, simpleng tanong hindi masagot ni attorney. Tumigil ka nga dyan, simpleng tanong, hindi ka na marunong mag-research. Late ka dumating, nasagot na yung tanong mo, tapos magdidemand ka na sagutin ka. Kaloka. Yan. Tapos, yung mga trolls pa na, wala pa silang na-achieve. Hihirit, babanat bigla na, ikaw yung whatever, ikaw yung ano dyan, animal ka. At wala siyang na-achieve. Wala siyang na-convince. Wala siyang naisulong para sa gobyerno. Hate lang yung pinadala niya. De-block kagad. Anong nagawa mo? Wala. Sayang pera. Bayad sa inyo. Sorry nyo. Sa hi kay Joar, he's watching from Magsaysay, Davao del Sur. And user 577695 is watching from Seattle. Sabi ni Maui, hindi kasi naging priority lahat ng nabanggit mo. Ang priority nila si Pastor Kibuloy, SMNA, yung pagpapakyut ni virus at yung pagrarant ni Idol Raff na walang nangyari sa PCSO. Isa pa yun, PCSO. Sabi ni Jake, di daw nag-seminar. Hindi nakukuha sa seminar yan. Sabi ni Sik Mark, bakit naman yan yung name mo? Wala pong nagpapakita, wala din kasing nagawa. Alam mo, imposibleng walang nagawa kahit maliliit. Sabi ni Carlos Miguel, you can never can tell. Sabi ni Mai Hiron, tambay po ako sa page nyo or team replay pag di nakaabot. Ask ko po, pwede po bang makulong ang mga trolls na umamin na sila ay bayaran? Kagaya ni Makag. Actually, hindi po. Ang liable dyan yung nagbayad sa kanila, sa gobyerno. Kasi tatanungin ninyo, meron po ba, anong budgetary allocation po ito na ginamit ninyo? Diba? So tatanungin natin, baka naman may technical malversation dyan. Okay, out and out malversation. Sabi ni May Moreno, bakit hindi nila kasuhan sa Senado o sa Kongreso si Attorney Glenn Chong? At bakit hindi nila patawag dahil takot sila ng mga booking ang ahas na at baka Pastor Kibuloy ay pinag-initan nila? Ay, alam nyo, ewan ko, na-discuss natin ito, seryoso ha. Na-discuss na ba natin yung extraordinary rendition na sinasabi po ni Pastor? Kasi I think, hindi yan na-appreciate eh. Sinasabi niya na kaya hindi po siya sumusuko. That's why hindi po siya nagsusumite. Kumbaga, he doesn't submit himself to the processes. Meron na siyang warrant of arrest daw. Hindi daw siya susuko at hindi siya pahuhuli ng buhay. Kasi para sa kanya, mayroon na daw extraordinary rendition. Bigay lang natin po yung definition ng extraordinary rendition or ng rendition itself. Actually, ang rendition, yan po ay yung pagkukuha ng isang tao from their own country at dadalhin sa ibang bansa kung saan hindi masyadong nire-respeto ang human rights. Okay? Pwede pang legal yung pagkakakuha, rendition. Pag extraordinary rendition, actually extra-legal na yon. Ibig sabihin, kinidnap ka, dinala ka to another country kung saan hindi nag-a-apply yung ating Bill of Rights o yung Bill of Rights na stricto. Halimbawa,
Hmm. Guantanamo. Ginagawa ng US no nung panahon ng paghihigpit after 9/11, may mga pag suspected terrorist, pag suspected na ganun ka o kaya criminal ka na at suspected of heinous or crimes or ano ba yun? Yung mga genocide, yung mga crimes against humanity, at walang ICC, no? Dadaling ka sa ibang bansa. Kasi sa US, hindi nila pwedeng i-torture, hindi nila pwedeng i-interrogate ng yung masamang interrogation, ganon. Hindi nila pwedeng pagmalupitan, magva-violate sila ng human rights. So dadalhin nila, kikidnapin nila yung suspect o criminal na yon at dadalhin dun sa ibang bansa. Hi kay Nurse Jane Ben, Nurse Janet, thank you very much. Dun, so dadalhin sila dun sa isang bansa, gaya ng ginawa ng US, dinala sa Guantanamo. O yun, dadalhin sila sa isang lugar na ganun, where those human rights rules don't apply. So yun po ang kinatatakutan ni Pastor Kibuloy. Ang sinasabi niya, hindi po siya Gab, sabi ni Gab, applicable po lang yata yun sa terorista. O mo, illegal yun. Kaya hindi siya dapat applicable to anybody. Kasi violation siya ng human rights. So ang ginawa ng US, gumawa sila ng legal fiction. Sila po yung umaresto, sila po yung nag-a-apply siya dun sa, not terrorista, suspected terrorist. Ibig sabihin, hindi pa napapatunayan. Dadalhin nila sa Guantanamo at doon ito-torture nila until sumagot. So sa totoo lang, violation yan ng international human rights, ng universal human rights natin. So, wow. Actually, hindi applicable kasi it should not be applicable. Kasalanan po yan. Oo. So ano yung sinasabi din ni Pastor Kibuloy dito? Ang sinasabi niya is kasabwat ang anang administrasyon sa intensyon na mag-impose ng extraordinary rendition sa kanya. So, sabi ni El Bondo, peace na tayo, attorney, idol pa rin kita. Kasi naman, inaaway mo ko. Fine, peace na tayo. Mabilis ako mag-forgive, totoo lang. Sabi ni Gab, kaya ako nandito nga, ma'am. Yung mga dating trolls, followers na. Welcome naman po kayo dito. Maraming salamat. Natutuwa naman ako sa inyo. Yan. Nakinig ako kay Pastor Kibuloy, sabi ni Ma'am May. At sa last part ng kanyang mensahe, umiyak si Pastor. O nga, hindi ko tinapos kasi naaawa ako eh. Naawa ako kay Pastor sa kanyang pinagdadaanan sa ngayon kagagawa ng mga walang hiyang taga-gobyerno ni Ay. Yan yung So, yun nga. So, meron daw siyang information na gano'n ang gagawin sa kanya. Sabi ni Sniper 123, mali pa spelling, traitor ka, attorney, sa gobyerno ni PBBM. Yung pagtatraitor na ganyan, ang tawag dyan, in our terms, is criticizing the government. I have no obligation to be loyal to the government. I have the obligation to be loyal to the state. Bakit? Ano yung definition ng Estado? The state, territory, which means you love your physical country. People, you love the people. Sovereignty, yung kasarinlan natin, paglalaban natin yan, at yung independence natin. And government. Isang aspeto lang po ang gobyerno. At minsan, ayon sa ating saligang batas, the AFP is the protector of the people and of the state. Kasi kinikilala ng ating saligang batas na minsan-minsan at nangyayari po ito madalas sa atin. Thank you kay Lucien. Sometimes it is the government who goes against the people and the principles of the state. The government is an agent, sir. Sir Sniper. Sana sundalo ka. Kung sundalo ka, kilala mo ako. So, kung ang gobyerno minsan taliwas, wala tayo talagang obligasyon. Kaya nga, walang obligasyon. Should be loyal to the country. But the government is only an agent. Pwede yan mali. Pwede yan nagkakamali. Minsan, pwedeng maging authoritarian yan. Uy, hindi troll si El Bondok, guys. Huwag niyong awayin. O yun naman, naka-recruit na tayo, tapos awayin. Huwag niyong awayin. So, till Sunday ngayon, everybody's well. So, yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung pangalan nun, si Sniper. So, sabi ni Sniper, Twitter daw ako. By the way, Sniper, correct mo naman yung spelling mo. Pwede mang Y, kung Tagalogin mo, pwede naman traitor. Yan, kung i-Englishin natin. Pero you can't say that. Di ko tatanggapin yan at alam mo namang hindi totoo yan.
Kasi may obligasyon tayo eh. Sabi nga sa saligang batas, may karapatan ng lahat mag-criticize. Bueno, if I was part of this administration, hindi ko nawala yung aking mga karapatan, and in fact, nagiging obligasyon ko na i-call out pag nagkakamali ang gobyerno. Aba, kailangan pinapaalala natin sa ating Pangulo, Mr. President, ang ganda ng umpisa mo, ito yung mga pakay nyo at super agree ako dun. Alam mo, Eddie, sinagot ko na yan dun sa umpisa. Kung gusto mo, munta ka dun sa YouTube, i-rewind mo. Correct. Ito. Sabi ni Noy, ang isang state-sponsored kidnapping ay ginawa ng US kay Manuel Noriega ng Panama. I know, yes, they've done it before. At yun nga po, ang rendition, yun nga po yung kinatatakutan ni Pastor Kibuloy dahil nga may mga ahente ng gobyerno daw, according to him, di man, mga ahente ng gobyerno ng Estados Unidos na ito ang pakay. Yun po ang gustong gawin sa kanya. Sabi ni Gerald, kaya pala sinibak ka sa pwesto, eh hindi ka talaga mapagkatiwalaan ng government. Ha 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 ha. Kung ganoon po, bakit kinausap pa ako ng ating Pangulo at nag-request? Kung wala naman pala silang tiwala sa akin, bakit kinausap pa ako? Alam mo, mahirap talaga yung mga nagsasalita out of katangahan. Na nahahalata. You're guessing kasi. That's the problem. Alam nyo ba, in court, merong sinasabihan kami in law school, pagka sa direct or even cross-examination, never ask a question that you don't already know the answer to. I think that rule holds true if you're trolling. So yung mga ganyan, may patawa pa siya, meron pa siyang pakit na hindi ka talaga mapagkatiwalaan ng government. Sarili mong joke, hindi mo dapat tinatawanan. It just shows na hindi ka funny. Sabi ni May, ano ba dapat gawin ng taong bayan at papabayaan na lang ba natin, ma'am? Wala tayong sinasabing ganyan. Na ganito ang lakaran ng gobyerno na wala na tayong kakampi at mapagsumbungan dahil lahat sila na nasa gobyerno kampi-kampi. So ano ba dapat gawin? Sa dami ng galit sa gobyernong ito, hindi ba pwedeng magkaisa tayo at patalsikin itong government na to? Okay, ma'am, the problem with speaking out like that, yung sasabihin yung patalsikin itong government na ito, buti this is phrased as a question. Hindi natin pwedeng ihikayat yan because that is inciting to sedition or could be construed as inciting to sedition. So, yung mga ganyan, wag nang wag po niyo do you understand why it is difficult to talk about ano ang dapat gagawin natin? Okay, so i-remind ko lang po kayo, yung mga scurrilous libels are could be construed as inciting to sedition. Yung mga paghihikayat na pagtatanggal o pagbabawas ng poder ng gobyerno, pagbabara doon sa pag-enforce ng isang batas might be construed as that. So pag sinasabi niyo outright na ganyan, na ito yung gusto ninyong pakay, you have to be careful. So kahit na merong mga plano, it cannot be discussed here openly. Assuming na meron. Di ba? Sino yung nagsasabi ng kabastusan tungkol sa akin pero tahimik lang ako? Well, number one, teka, ayusin ko lang to. Yun. Depende yan eh. Merong mga tao na they just don't understand or hindi lang nila ako kilala. Marunong din ako mag-discern which ones I'm going to completely ignore and which ones there's always an open door to. Thank you kay Beng or Arias. Halimbawa, si Maharlika. She said a lot of things about me. Many of them were not true. Ano nangyari? Pagkaalis ko sa gobyerno, nagbago siya ng isip, hindi na siya ganun kalaking defender, nakapag-usap kami. And you know what? The scarier person isn't the person na na nagdidig in, hindi nagbabago ng isip. Dapat at ang tingin ko, kaya kinatatakutan din si Maharlika. At kaya ako kung hinahabol pa rin ngayon ng ilang mga elemento sa Marcos administration, is because we can turn enemies into friends. That's even scarier. Mas matatakot ako kung may capability yung kalaban ko to create more people on their side, to create more compatriots, kumbaga, more kakampi. And that's what we're doing here. Merong mga tao na we're okay with
May mga tao that we can kayang magbakbakan pero magkaibigan pa rin afterwards. Merong mga tao na mag-uumpisa na magkaaway pero nagiging magkaibigan after a while. So, ako, I leave the door open always. Kasi ano mo kung bakit? Politics is a game of addition. At nakikita natin dito sa administrasyon na ito na hindi marunong talaga mamulitika ang mga to. Kaya kailangan nila mag-resort to tolls. Kaya kailangan nila magbayad ng malalaki sa PR. Because they don't know. They don't know how to communicate. They don't know what kind of things that we need. They don't know kung ano yung kailangan nilang trabahuhin so that hindi na nila kailangan tayong sinungalingan. Diba? So, ayun yung problema. So, you can tell na tapos nang aaway sila. Alam mo, yung mga politika, marunong yan. Yung kaibigan ng lahat, gano'n. Pero, kailangan meron ka pa rin paninindigan. So, you have to balance all of that. And a person who can do, who can pull off all of these complex relationships is somebody to be feared. Kasi, kaya niya i-convince ang dati niyang kalaban na kaibigan siya. So, yun yung Tansong Pinoy, yan, sabi ni Gerald. Sabi ni Sano, PBBM's mission is to please the liberal Biden administration para sa kanyang frozen. Ako tawag ko dun frozen delights eh. Angus MacGyver says, the unusual interest of the government in Kibuloy's case, the US government in Kibuloy's case since the start of 2018 is to give away that the real target is Duterte. They put him in the top 10 most wanted kahit hindi siya fugitive or convict. Totoo'y po yun. So, yeah, you're right. I like this. Maganda po itong sinabi ni Sir Angus MacGyver. Very well said, sir. Can you post that on the Luminous page? Gusto kong i-post. Iko-quote kita. More people should see that. Hindi ko daw mabigkas ang admin. Nahirapan talaga ako. Parang may pumibigil. So, sabi ni Pinky to, sana po may mag-donate para sa anti-aging. Ang tanda na ng look niya. Sino yung matanda na yung look? Pinky Toes. Ang cute ng name niya, Pinky Toes. Sabi ni Ian, nakakabilib ang talino niyo. Uy, ako pa yan. Maaga pa wala pang barya. Pero ngayon natabunan ng pagkadismaya dahil kay... Ano ulit? Hindi pala ako kina-compliment, guys. Natabunan daw ng pagkadismaya dahil kay Kibuloy. Hindi ata maano. Ian, ikaw ba to? Kasi Ian din yung pangalan eh. Ano yung SSL doon, Oloy? Paki-spell out. What is SSL? Ito si Vivere. Sabi ko na nga ba eh, kakapasok mo lang. Sabi ko, the person who can handle complex relationships is capable of staying friends, being friends, making friends despite past things and all that. And still manage to be critical and to have critical thinking. Yan po ay somebody to be believed. Hi Ian, sabi niya, sorry po, hindi ka nakakabilib. Sorry Ian, hindi ako nagpapabilib. Di ba? Bakit? Hindi ko naman hiningi yan sa'yo eh. So it's alright if you don't give it. Actually, what I'm trying to say here is, I don't care. Sabi ni Ma'am Picola, nang makulit, egotistic lang talaga sila, attorney, kasi they resort to building troll armies. Di kasi marunong makipag-usap ng harap-harapan. Sabi ni Juan Ernesto Balbaro Julia, isa lang masasabi ko, minekos-mekos ni Junior yung loyalista and DDS. Ngayon, wala silang solid ground to put up whoever senator or whoever they want to put in place or in power. That's something to think about. I really have to think about that. You do make sense though. I understand what you're saying. Sabi ni Control plus B, nakakatakot na ngayon idolatry na ginagawa kay Beb, bulag-bulagan sa malantarang kahibangan. Sabi ni Kiara, at Ian, anong shampoo mo? I know where that's going. Oh my God. Sineryoso talaga. Oh, Sutil Sunday has now officially begun. Sabi ni Albacora Tainus, the country needs more foreign investment to create more jobs. Are you sure? I don't mind foreign investments, but there are some industries that must remain nationalized. Ano naman tayong issue doon?
In fact, natatawa naman ako dun sa nagsasabi, hindi ka nakakabilib dahil kay Pastor Kibuloy. Teka muna. So, if I defend Pastor Kibuloy, hindi ako nakakabilib. Not that I care, ha? Pero, parang, hindi yata ako. Grabe sa logic, ano? Kasi, whether your talent, your expertise, your erudition, look it up. Your capability to be articulate, to put forth a thought, to hold forth, lahat yan, is nothing because you have taken the side of somebody this person doesn't want. I don't think na nakikita nila yung logic, ano? Dahil ganyan ang opinion mo, hindi na ako believe sa capability mo. Ibig sabihin, stupid ka regardless of how many degrees you have gathered. Wow. Sabi ni Stress Free, during the campaign, grabe gastos me. Paggawa shirt, tarpaulin, walang sleep during voting, tapos ito budol, OFW. Uy, grabe yung election day. Wala rin akong tulog. Yung yung duty ko sa stasyon, buong araw, wala akong relyebo. Natulog ako dun sa couch, tapos ginising ako for the night shift. Sabi ni Facebook user, I wonder if the presidential endorsement would be a help or a kiss of death. I think it would. I think the help is financial. What is TN Trio, Beans? Hindi ko po sila kilala, so wala pa po akong opinion. But you might want to tell me who they are. Sabi ni Noel, natabunan na naman yan. Ma'am, huwag naman po magre-reklamo ng ganyan. Pagka nawawala sa tingin ninyo yung issue, it's up to us na ilabas. Mag-hashtag uli. Natutuwa yata sila ngayon na hindi na pag-usapan ng liquidation by certification. Teka ma'am, ano po ang endgame natin dyan? And what are we doing to get that endgame? Kasi sasabihin nyo natabunan. Tapos parang ang nangyayari ma'am, parang inaaway nyo yung mga tao who have to talk about other issues as well. There's such a thing as burnout. Kung yan lang at yan lang ang pag-uusapan natin, we will lose the fight. So hindi po pwede. Hindi pwedeng yan lang at yan lang. Besides, ano po ang ating coercive action on that? So kung nandito pa tayo sa stage of awareness, where we want more people to be more aware of what is going on with Congress and their lack of care with our taxpayers' money, then you have to tell me, what is the next step or what step do you want to take? Diba? Huwag niyo sabihin na tabunan, parang pinagagalitan niyo kami dahil kailangan namin pag-usapan yung ibang topics. And why wouldn't we? Kasi kailangan pa rin natin kinikriticize yung mga pagkakamali ng gobyerno. Ito. Yeah, we got a live one. Sabi ni June, o baka merong gustong sumagot nito. Kasi sinagot ko na to. Mr. June Dumlao, I'm so disappointed. Kasi natanong na po yan ng kapwa ninyo. Mag-organize po kayo ng schedule ninyong mga tools. Natanong na po yun eh. Nasabi na po yan. Na-discuss na po yan. So I'm sure anybody here want to take it up? Ito, si Ma'am Maria naman. Pinababa mo ang kalidad mo bilang abogado. Paano? Sige nga, bumaba ang kalidad ko. Bakit? Because, have you seen me in court? Have you seen if any of my cases were lost as a result of this? Okay? Wala. Ma'am, huwag niyong idama yung pagiging abogado ko kasi matalo talaga kayo dyan. Wala na kayo sa logic eh. So, I'm so sad. Kulang kayo sa seminar. Sayang. Soli nyo yung bayad. May resibo po ba kayo? Baka may resibo yung gobyerno, singiling kayo, patay. Pakisagot nga guys, yun si June Dumlao, kailangan daw support lang sa government. Bakit kayo ganyan daw sa Pilipinas? O lahat daw tayo, bakit ganito sa Pilipinas, no support for the government? June Dumlao, basa-basa ng saligang batas. Sabi ni Ron Eric, kung dugyot ang mga trolls, ano ka niyan? Since hindi ako troll, malinis. Okay ka na? Bye! Bakit po legal po mag-file sa court illegal lending 5-6? Because siniset pa rin, nag-set ang Supreme Court kung ano yung allowable rates. Check niyo po, may bagong desisyon ng Korte Suprema dyan. By the way, ang natamaan siya, no? Ngayon ko lang na-realize, kung dugyot ang mga trolls, ikaw, parang, ay, natamaan, kawawa naman. Mahal pala siya, namin.
Sabi ni Rain, "Hi, tatakbo po ba kayo?" Doon lang po sa treadmill ko. At usually mga ano, nandun pa lang ako sa 4 kilometers per hour. Sabi ni Dexter, walang live cabinet meetings in this admin, puro walang nagawa lahat, di katulad last admin, 3 times a week yung live. O, pero hindi tayo nagsawa, no? Kahit ang dalas-dalas ng live. Sabi ni Toto, "Hi ma'am, good PM po. Ako po ay walang sinuportahan pero gusto ko po makatao ang gobyerno natin." Okay. Sabi ni Gani, "I support the government. Kung may mga maganda silang ginagawa, kung nililin lang ang taong bayan." Good point. Good point. Sabi ni Palag Kalipi, "Who will invest in the Philippines if the president is taking us to war?" Or looks like it, yeah. Sabi ni Hyun, tama ba yung pronunciation ko? Hyun ba yan o Hyun? Why keep on supporting the government if his promises during campaign is different from what he's doing? Sabi ni Ma'am Maria, bakit sasabihin niya hindi ka nakakabilib? Bakit? Sino ba nagsabi sa kanya na nagpapabilib ka? Dapat hindi siya sumusunod sa'yo. Sabi ni Good Vibes, who do you think are your all-star vloggers today? What do you mean all-star vloggers? I have all-star commenters dito. Mas gusto ko supportahan yung mga nagkukomento dito. On TikTok, for instance, syempre, number 1, ano ba to? Sina Wellfax, sina Damon, nasa na yung ibang yung mga all-stars ko, wala. Sabi ni Maki Love, bigas po, normal, tumataas yan, never bumababa. Madam! Sa kamalasang palad yung Madam Maki Love, galing po ako sa NFA. Nagservisyo po ako sa NFA for a while. Ano ni Duterte? Kaibigan ko yung head. So, ito yung nakakatawa sa sinasabi mo. Ma'am, hindi po yan totoo. In fact, kaya po may NFA. Kasi may times na nagsaskyrocket. And the NFA was created by President Marcos Sr. Ang purpose po ng NFA is to be a player in the market para to compel the prices to go down or to not reach stratospheric levels. It is also created to protect the farmers. So yun po ang pangsalag. Ang NFA po ang pangsalag sa middleman. So anong ginagawa niya? Number 1, ang NFA may buffer stock yan. Ang buffer stock niyan should be sufficient to feed the people in a certain locality for up to 30 days. Extraordinary 30 days. Dapat up to 15 days, pero yung full stock dapat up to 30 days. Minimum of 15, maximum or ideal is 30 days. Okay. Now, may buying power ang NFA. May pondo yan. So, ang NFA, bumibili yan sa mga magsasaka. Bakit? Para yung mga middleman, hindi binabarat yung magsasaka. Merong NFA na magpo-provide ng mas mataas o mas makatao na presyo. So, bukod pa dyan, nagbebenta ang NFA sa merkado. Bakit? Para yung mga middlemen, hindi basta magsiset ng sarili nilang presyo. Di ba ang middleman, ang gusto nila, bibili sila ng mura sa farmers, babaratin nila, babakbakin nila, babaratin nila ng babaratin. Kasi nagpapautang ang mga yan eh. So pag pinapautangan nila, sasabihin nila, kunin ko na lahat ng ani mo para dun sa bayad utang tsaka yung mga interest niyan. Lugi sobra yung mga magsasaka. So dadating ang NFA, imbis na ibenta ng magsasakang palugi dun sa middleman na nang babakbak sa kanya, makataong presyo sa NFA. NFA naman, pwedeng mag-warehouse. So, pagka ginigipit ng mga middlemen yung supply ng bigas, maglalabas ng supply ang NFA. So, nang sa gayon, hindi tumataas yung presyo to the point na mahirapan ng mga tao. Bukod pa dyan, dati, bago ang rice tariffication law, may NFA ang nagsiset at nagko-control ng quota ng importations. Bakit? Kasi kung mag-import tayo, tapos magre-release ka agad ng bigas kapag harvest time, kung kailan mura yung bigas, anong mangyayari?
malulugi yung farmers kasi yung middlemen sasabihin, hindi na lang kami bibili sa inyo. Doon na lang kami doon sa mga importers. So, sasabihin, ang farmer facing the prospect na mabubulukan sila ng bigas, mapipilitan magbenta. So ma'am, bumababa po ang presyo ng bigas. Gobyerno po ang gumagawa ng paraan dyan. So huwag niyo pong sasabihin na normal yung tumataas at never yan bumaba. At yung pagtataas ng bigas ngayon, na tumaas by over, ano ba yun? Dati 46, di ba? At ngayon nasa 60 pesos. Hindi po normal yung ganyang pagtaas. Signos yan. These are signs na ang namamayagpag ay ang middleman. Alam ng ating presidente yan. In fact, kaya pag tinignan mo po doon sa kanyang SONA, sa inaugural address at sa kanyang kampanya, sabi niya, kailangan asikasuhin at iput up ang logistic system. Ano yung ipuput up ng gobyerno? Tutulong sila sa mga magsasaka, magpo-provide ng mga grain silos, mga dryers para sa bigas, cold storage para dun sa ibang mga produkto, in addition to the subsidies and all that. Okay? In fact, may tulong pa yan dun sa paggagawa, pag-transport. Pero sa transport, primarily, ililive yan sa private sector. Bakit nila gagawin yan? Para may capacity yung farmer na hawakan muna yung produkto nila pag binabarat sila. O pag marami yung bigas pa, pwede nilang i-control yung pagbenta at magbenta na lang sila pag kukonti na ang bigas sa merkado nang sa gayon, hindi masyadong tataas ang presyo but they still get a good price for their product. So ma'am, ibig sabihin, sinabi niyo po yan without understanding the system. Kasi yan nga po ang pinaglaban ni BBM. Kampanya pa lang. At nung siya ay kalihim, ang problema, hindi po niya nagawa. Hindi rin po nagagawa ni Secretary Chu Laurel. Alam niyo kung bakit? Walang pera. Lahat ng pera sa budget napunta sa ayuda. Ito, sabi ni Maki Love, Duterte nga po, hindi nagawa, Marcos pa. Sir, ma'am, kaya nga sinasabi namin mas disappointing si Marcos kasi siya ang nagsabi mismo kung ano ang dapat gawin at hindi niya ginagawa. Sa Duterte administration, unfortunately, si Secretary William Dar, tama po kayo, hindi niya nagawa. Tama po kayo, nalagay yung rice tarification law. Pero na yung solusyon, alam ni Presidente Marcos, pero hindi niya ginagawa. Actually, kayang gawin ni Duterte noon, hindi imabot. Kasi nga si William Dar, harang ng harang. Pero ito, naging kalihim si Presidente Marcos ng Department of Agriculture. Alam niya yung solusyon. Hindi rin niya ginawa. Bakit? Bakit hindi niya ginawa? Dahil may utang na loob sa ilang mga importers. Yun po yung mas malungkot dyan. Yung mga importers po, ilan doon ay mga campaign contributors. Kaya po, huwag niyong sasabihin, huwag niyong i-compare. Mali po kayo dyan. Kasi yun nga po, i-criticize din po namin si Duterte nung panahon na yun. Dahil nga sa Rice Tarification Act, dahil nga po kay Secretary William Dar. Panoorin niyo yung mga karambola episodes nun. Walang humpay kami araw-araw na binatikos namin si Secretary Dar. Pero nung secretary na rin si Pangulong Marcos, hindi pa rin niya ginawa. Nasa kanya yung susi. At kahit ngayon, ma'am, makinig kayo dun sa kalihim ni Presidente Marcos, si Secretary Chu Laurel. Siya mismo nagsabi, ito yung solusyon. Kaya kailangan natin ng mga 2 billion. Wala pa akong paraan kung paano makukuha yun. Okay? Lahat ng naliligaw dito tapos biglang baba na tungkol sa bigas, kawawa lang. Alam mo, kasi sabi ni Maki Love, antayin na lang po natin, di ba? Madam, kailan po natin gagawin yan? Walang budget this year. Tapos magtsatsacha, mag-i-eleksyon, wala na po silang oras. Hindi nyo na ba napansin, ma'am, kung anong ginagawa ng ating gobyerno? Naghahanda na po sila sa eleksyon. Wala pong developmental aspect ang budget na ito. Niliitan nga po, sabi ni Secretary Chu Laurel. Niliitan ang budget ng Department of Agriculture. Viveresex. Dapat si Secdar ang sisihin. Ay, hindi lang po. Kahit si Presidente Duterte, sinabihan namin yan. Dahil alam ko, ang gumawa ng ilang mga opinion tutol doon sa rice tarification law. At kahit hanggang ngayon, sinasabi ko, sir, yan lang po yung batikos. Yan yung isang batikos ko, yung mga hindi nyo natapos. Agrikultura, tubig. Bakit akala ninyo?
chuwariwap kami ni Duterte. All throughout his administration, siya mismo ang nagsasabi pag nagkakamali siya, sasabihin namin. Yes, we can blame the Duterte administration's failure to mitigate the rice tarification law. To mitigate lang ang kailangan kasi kayang-kaya. Alam niyo kung bakit? Noong umpisa wala pa pong revenue yan na nanggagaling dun sa tariff. Pangalawa, ang tariff ginawa pang graduated. Dapat isang taripa lang regardless of the quality of the rice. Hindi, kaya tuloy nadadaya dyan sa customs. Thank you kay Art, kay Syra, at kay Ma'am Telms. Akala niyo ba na para sa amin, perfect si Presidente Duterte? He gave us, the reason he's perfect for us, totoo naman, perfect siya. You know why? Because he allowed us to be critical of him. At kaming mga pro Duterte, tinatanggap namin, hindi perfect si Presidente Rodrigo Duterte. Pero man, he tried. Sabi ni AJ ko, wala bang paraan na masipayan sa pwesto? Well, it's impeachment really. That's the only legal way that our system accepts. Although the 1987 Constitution accepts its own beginnings. So, kumbaga, dahil nga nakikita natin the AFP is the protector of the people and of the state, it is a historical reminder of the beginnings of EDSA. Meaning, na although extrajudicial or extra-legal, extra-constitutional, ang EDSA, nothing in our law says that it was illegal. And remember, there was a 1 and 2. Ay, hindi totoo yan, Glenn. Sabi ni Glenn, bakit daw umabot ng 80 kilong bigas panahon ni Duterte? That's not true. Tulad nga ng sinabi ko, sir, po ako? NFA ako. Yung 80 per kilo, yun yung specialty rice. Alam ko, yung tinawon, lalo na pag kayong nauubos na, yan po, red rice, black rice, purple, actually purple yung black rice. Yung mga tinawon na once a year lang po ang inaani, yun po yung presyo niyan. Pero hindi po, kasi ang NFA rice nun, binibenta at something like 36 pesos to 34 pesos. Yun po yung bakit pinalitan si Sec Piñol? Hanggang ngayon hindi ko pa rin po alam. But, ang isa daw was that he wasn't a team player. Hindi rin po kasi niya napigil yung RTL. So, tinanggap naman ng isa, ay bakit nga ba umabot ng 80? Check niyo yung facts niyo, hindi po totoo yan. Ito si Orlando, galit pa. At kayo, bakit hindi pa kayo naghahanda sa eleksyon? Gusto nga ninyo masipa si BBM but you failed. Kailan ba kami nag-fly? Orlando? Kaloka ka. Ang dami niyang akala niya pag sinabi niya nagiging fact na. Pag sinabi niya na you tried but you failed. Saan? Kailan kami nag-try? Nag-rally na ba ako? Lumabas na ba ako sa kalye? Ang problema sa inyo, akala ninyo ang pagka-criticize ay paraan na para tanggalin sa pwesto yung isang tao. Hindi ba pwede kami mag-criticize? Ginagarantiyan naman na yung saligang batas. O sinasabi ninyo na dapat palitan ng saligang batas para wala na kaming karapatan magsalita. Aminin. JM Mercado, thank you. Hindi ba daw tayo naghahanda sa eleksyon? Ba't ako maghahanda sa eleksyon? Hindi naman ako tatakbo. Diba? Ang naghahanda para sa eleksyon, yung mga tatakbo, at huwag mo sasabihin na hindi sila naghahanda para sa eleksyon. Actually, ang sinasabi mo, naghahanda sila. Ito yung problema. They're taking the time away from the people. That's taxpayers' money's time. Taxpayers' time. Wala silang karapatan. At kung kami ay naghahanda, private persons po kami, may karapatan kami maghanda. Assuming that we're doing so, but I'm not. So, parang ang kino-compare nyo kasi ang ordinary na mamamayan dun sa mga taong gobyerno. Hindi po, apples and oranges po yan. Pwede kami, kayo hindi. Ay, kung nasa gobyerno pala, sorry. Ang mga nasa gobyerno, hindi. They already get, ang tinatawag nga sa kanila, meron silang benefit of the incumbent. Diba? Meron na silang meron na silang benefit, meron na sa kanilang mas mabigat, mas madali para sa incumbents. At hindi lang yun. Dahil hindi sila umaalis sa pwesto, they get all the airtime. Dapat nga yan, once naisipan nilang tatakbo sila, tumigil na sila Sabi ni Aquarius, bakit niya hinahanap yung 20 na pinampangarap ng pinangako? Hindi niyo hinahanap yung pinangakong 7 pesos. Luko-luko! Yung 7 pesos was a 7 peso decrease
Hindi sinabi ni Pangulo na 7 pesos. Hoy, kaloka, grabe kayo mag-fake news. Pangalawa, ako, never ko hinanap yung 20 pesos. Magpasalamat nga kayo sa akin kasi ako pa yung nag-explain na yung 20 pesos ay hindi presyo ng merkado yan. Presyo ng magsasaka yan. At nung sinabi yan ni Pangulong Marcos, it was at the time na ang bilihan ng bigas was something like at 18 or 19 pesos. Sabi niya, 20 to 22 pesos sana. Iko-quote nyo na rin lang si Presidente Marcos. Dinidefend nyo na nga siya, mali pa kayo, ako pa nagko-correct sa inyo. Nakakahiya naman. Ano kayang mangyayari kung di na lahat ng mga Pilipino magbayad ng tax? Total, ninanakaw lang naman. It will work kung lahat hindi magbabayad. Sabi ni Estelia ng Batak, nakikinig po ako sa inyo while gumagawa ng listahan ng mga batang kulang ng bakuna. Wow! Mga batang kulang ng bakuna sa school or sa DOH po kayo? Kung hindi ko po kayo gustong guluhin. Pati po mga OFW binubuli na ngayon dahil sa kagagawa ni PBBM. Ay! Agoy, sabi ni Jan, talaga naman itong mga BBM supporters, lagi na lang kayong mali at walang alam. Sabi ni Maki Love, mali po kayo dyan, dapat din yung sinasabi ang tax na di bayaran. Talaga? Have you ever heard of the term civil disobedience? Sige, research pa, come back when you've learned. Sabi ni Primitive One, same ba na tamba ang tumakbo ng 2016 election para sa Senado? Yeah, I think he ran for Senate then. Sabi ni Ray, constructive criticism is a way of calling up the attention of people in government to do something and waking them up to their promises during elections. Uy, sabi ni Narisa, 7 pesos reduce yan si Tatay Diggs. 41 pesos binibili ko last 2021. Pag bumaba sa 7 yon, 34 ang kilo na lang sana. Hay, nakakamiss ang murang bigas. Sabi ni Happy Fam, totoo yan, nabubuli ang mga OFWs. I'm so sorry to hear this. Sabi ni Warley, uy, ang layo mo. Kinakabahan ako lagi para sa Pilipinas, para sa pamilya ko. Malayo ako sobra, 18 hours ang biyahe. Bago sila makita, paano kung magkagulo at ang inaasahan ko lang na pag magpatalima sa utak ko ay si Attorney Tig sa mga paliwanag niya na literal na lahat ay galing sa mga ginawang batas, hindi paligoy-ligoy yung magsalita. Daghang salamat. Sir Warley, ang layo mo pala. Sabi ni Johan Aquino, di daw niya kinaya yung title. Ngayon nyo lang nakita? Grabe kayo. Sabi ni Jay Hoy, yung mga BBM supporters, yan yung mga flat earthers na outright close. Grabe kayo. Sabi ni Palag Kalipi, kala ko bababaguhin ng presidente ang DA. Bakit naging number 1 time importer ng bigas? To be fair, ganito yung sinasabi ni Pangulo, pinakinggan ko eh. Oy, walang makadefend, ako pa ba magdi-defend sa inyo? Ito. Ay nako, sabi ni Maki Love, idol kita attorney, sana magbago ka, yung tipong tahimik lang na nag-i-explain lang now kasi parang may hate ka. Ma'am, Sutil Sunday po ngayon. Ma'am Maki Love, pakilala po kayo dun sa ating mga sa mga moderators dyan. Pag Sundays po kasi, Sutilan Day ngayon. Tapos, ang ginagawa namin, ginagawa namin baseball yung mga yung mga haters. So, sorry kung napapagkamalan kang hater. Ganito, kasi yan, it's really a way of blowing off steam. But if you look at the other videos, talagang malumanay kami mag-explain. Pero today, we turn the tables on the trolls. That's what Sutil Sunday is. So yeah, kanina si Gab, yan din po yung niya nagulat siya eh. Pero kung ganyan naman po, in fairness, maayos naman po kayong makipag-usap. Yeah. So, okay. Ano yung sinasagot ko kanina? Hala, nawala ako dahil kay Ma'am Maki. Huwag niyo siyang awayan. Sutilan Day. Oo, Sutilan Day ngayon. Sabi ni Ma'am Maki, wag ko isama si Kibulay sa topic mo kasi madadamay ka. Ma'am, hindi pwede. Kasi number 1, merong mga violations of due process sa mga kaso niya. Number 2, kailangan fair tayo.
hindi rin natin pwede siyang i-ignore. Number 3, yung kalimbawa, yung pag-explain kung ano yung extraordinary rendition, kailangan alam ng taong bayan yan para bahagi siya ng national discussion. Huwag pong mag-alala. Fair naman po kami dito. Ang sinasabi nga natin dito is, he should submit himself to the processes. Gayunpaman, sinasabi natin na dahil sa paniniwala niya na merong extraordinary rendition o may rendition sa kanya, ay naiintindihan din po natin yung kanyang takot. Sabi ni Antonio, unfortunately, oo nga, inaligaw siya. Alam niyo ba? Mali yan eh. Unfortunately, pinanindigan ni Hello Kitty yung promise na 20 pesos na gas. May PR pa eh, sabi ni Antonio Torres. Ito, tatanggalin na natin. Asshole na, sorry. What an ass. Diba? Binigyan na siya ng pagkakataon, hindi ni Ma'am Maki. There's this guy who says, naniniwala ba kayo na balimbing kayo? Oh my gosh. What an ass. Diba? He doesn't even know the meaning of the term. So, yes. Diba? So, yung 20 pesos, yun nga ang sad dyan is that, nakalimutan na niya yung actual sinabi niya. Ang sinabi niya, 20 to 22 pesos farm gate prices. Baka yung mga tao niya ang nag-aano doon. Sabi ni Deng, tanong ko lang bakit nga ba tawag sa kanila ay trolls? Ano po yung history ng trolling? Okay, the term trolling isn't the trolls that you see in the background here. Parang dun sa mga nasa TikTok yung background nandun kasi sa Facebook at saka sa YouTube. Yung troll na troll under the bridge, yung ano bang tawag dyan? Yung fairy tale trolls. Pero actually, yung trolling means yung baiting. At trolling is a fishing term. So kapag nagto-troll ka, it means naglagay ka ng bait dun sa yung pamingwit, tama ba yun? Hagis mo sa dagat, tapos mag-aantay ka na may kakagat. That's what trolling means. So yun yung so what trolling means sa internet terms is a person who goes to your page. Take note, goes to your page yung mga nagsasalita sa sarili nilang page ay iba yun, di yung trolls. So yung trolls, yung pupuntahan ka sa page mo, tapos magpapasabog ng something or magsasalita and using terms or ng aasar, yung baiting you into getting angry, into answering, into wasting your time and all that. Yan po ang troll. So, that's exactly what it means. So, papasukin nila yung discussion mo, tapos lilihis nila yung discussion, tapos puro hate lang ang sasabihin nila. Yung ibang trolls naman, may propagandist agenda or some kind of informational agenda. Papasok sila para magsabi ng masasama tungkol dun sa iyo o kaya dun sa panig ninyo o kaya sasabihin, hindi, ang galing-galing ng panig namin. The problem with trolling is there are people who are talented and there are people who are not. Now, the real talented trolls, they come in, they're very subtle, the next thing you know, nagbago ka na ng isip. Di ba? So, yung ordinary troll, papasok, gagalitin ka lang. So, what the problem is, ang trolling, hindi po yan bagay kapag ikaw ay gobyerno at gusto mong mag-convince. So, ang ginagawa nila is, parang nag-fake debate sila on your wall, pero fake yung sinasabi nila and therefore easily exposed. Or 2, they cannot sustain their arguments. So, it's a bad strategy. So if government will use trolling the way that this government is using, in this way, they're losing people. Diba? Tingnan ninyo, ang daming influencers who are either DDS or non-BBM supporters. And they're very articulate. Hindi nila kailangan mang-away. So dun sa pag-explain nila, nakakakuha sila ng adherents, nakaka-convince sila. Whereas trolls are calculated by the very nature of trolling, their purpose is to make you angry. So paano kukuha ng kakampi kung ginagalit mo lang? Diba? So it's a bad strategy for a long-term communications plan. So yun, that's basically how trolling is nowadays. Sabi ni Delbert, honest question, gaano ka-reliable si Roque?
I can tell you his academic background. Ano ba siya? Michigan ba? O Iowa? Basta he took part of his undergraduate in UP and then in the US for the rest of it, political science. He studied in the UP College of Law and he went back to the US for his master's in with an emphasis, kung di ako nagkakamali, international law. So, pagdating sa pag-i-explain at sa pag-iintindi ng international law, then there's very few who are better at it than Secretary Lope. Now, for the rest, of course, when he talks, then andyan na may kasama ng personality, meron kasama ng style, pagbibiro, communications, and all that. On those other matters, I'm also not in a position to judge. So, para sa akin, he's a good communicator because he's engaging and people respond to him. Now, if you're asking about reliability on other things, I have no basis to make a judgment on that one. But I can tell you, academically, he's really good. Honors pa yan sa UP Law. Grabe. Ito yung there are some people once in a while who give you who in very few words can deliver a very powerful message. Ito sabi ni Crank Brothers Vlog. Attorney, BBM supporter here, mahal ko pa rin si BBM kahit adik. Ang ikli lang ng sinabi niya, ang lakas ng hataw. We're not saying that it's true or that we even support the belief in this, but that's how some people can deliver very effective messages. Ina-announce talaga ni Pinky Toast na may wrinkles ako. Of course, I have wrinkles. What? You think there are people who are going to get to be my age without it? Actually, kukonti lang compared to other people my age. So, I suspect that you're somebody who's very young and that you think that being old is something that's wrong or ugly or that somebody with wrinkles necessarily has to be ugly. So, this is what I'm going to tell you, Pinky Toast. I think I have more levels of education than you. I think that when you get to be my age, you can only hope to be half or to have achieved half of what I had done when I was only in my 30s. So, I don't care. May nagsasabi na naman daw na pro-China. Bakit daw ako pro-China na naman? Hindi naman. Bakit naman sarcasm? Sabi ni, huwag niyo awayin si ng Crank Brothers over kayo. Lakas makasarkasam. Ethok says, may trust issues tayo sa Amerika. But how can we ignore China's aggression? Kinukuha na nila mga isla natin, poor Philippines. Anong island po ang kinuha nila? Are you calling Ayungin an island? Ayungin isn't an island. And if they had gotten what? Scarborough is a shoal, although it is a high tide elevation. So ano po yung kinuha nila? Yung iba, may claim talaga sila doon, Fiery Cross, Mischief Reef, Scarborough. So, which one? And under what regime do you think it should fall under? Ethok, hintayin ko yung sagot mo. Sabi ni Good Vibes, walang island na kinuha ang China. They constructed and reclaimed man-made islands. Yun na nga Paano yung statement ni Attorney Roque about gentleman's agreement pero binara siya ni Attorney Panelo? I think I'll buy popcorn and watch them work it out. I think what Attorney Panelo is saying is that it wasn't a gentleman's agreement. It was just something like not even at the level of an agreement. Parang status quo tayo. But not something that friendly. Not sure. I'm not a fan of Secretary Panelo, but I understand why he's speaking. Sabi ni Antonio Torres, who will die for a bunch of rocks. Well, let's go back, no? Since it's Sutil Sunday, mahaba talaga ito. The problem is the arbitral decision did not talk about what kind of regime. Like Ayungin,
low tide elevation siya. So it doesn't create a territorial sea. It's basically a rock that goes underwater. Pero what about those that are high tide elevations? Wala rin sinabi yung arbitral decision. Ang sabi lang ng arbitral decision is that hindi siya islands. Islands will generate a territorial sea, but not necessarily an EEZ. Di ba? Sabi ni Alchemy, but atin po yun, not an inch, dapat makuha ng China. Alchemy, are you being sarcastic? Kasi sasagutin ko if you're not, eh. Okay? So, I think you're being sarcastic. Tell me if you're not. Sino ba daw nagtumitingin o nag-o? Pwede naman hindi isang tanong, wala tayong quota dito, Ma'am Wen. Sino bang tumitingin o nag-oversee or monitor sa mga ginagawa ng mga Amerikano sa ating mga bases? Tinutupad ba nila lahat ng nakasaad sa EDCA agreement? It should be the base commander, ma'am. In theory. Okay, sabi ni Alchemy, okay lang po. Okay. What do you mean atin yon? So, okay, in law, there are different kinds of ownership contains different kinds of rights. There's usufructory right, the right to use. There is the right of possession, the right to hold. There's the right of exclusion, the right to exclude people from it, and so on. So, there is no right of ownership in an EEZ. Right? There is a right of ownership in rocks, but they have to be high tide elevations. Now, dun sa Ayungin, wala pong ganon. EEZ ang pinag-uusapan dyan. You cannot own an EEZ. That's why we say we only have sovereign rights. What are sovereign rights? The right to explore, the right to exploit. Marami po ba may-ari nun? Wala nga pong may-ari kasi dagat po yan. Nobody can own the sea unless it is a territorial sea. Okay? Territorial sea is only 12 nautical miles from the shoreline. Okay? Okay. So, wala pong ownership. Disabuse yourself of that notion. Ang dami nagsasabi, the West Philippine Sea is ours. It is not. We cannot own water. We cannot own the sea unless it's a territorial sea. Okay? The EEZ, we have right to explore and exploit. We do not have the right to exclude people from it. Bakit? Kasi open sea yan. At mayroong tinatawag na freedom of navigation. In other words, pwede tayong mangisda. Pwede tayong mag-gather ng minerals from the seabed. Pwede tayong whatever. Diyan. Pwede. No, China is not owning it, Bombits. Yun yung problema kasi you think everything is about ownership. There is such a thing as sovereign rights, only the right to exploit. You have to remove the term ownership when we're talking about EEZs. Now, China tried to use the 9-dash line. Wala na yung 9-dash line na yan. Pero napahiya sila. So naninindigan sila. But there is no regime that will justify yung iba. Now, merong mga rocks na kinlaim nila kahit noon pa. And meron sila doon sa Scarborough na matagal na at sila lang ang sole claimant. Sorry, I forgot the name right now. Okay, so iba po yun. Ang pinag-uusapan natin, EEZ natin. Doon, we do not have the right to exclude. Ibig sabihin, hindi natin pwede paalisin yung inchik doon. Ang pwede, pero bawal din ang mga Chinese na paalisin tayo. Okay? Yung preventing use and rights to explore and exploit, yan nga po yung sinasabi nating transgression nila. That is why. Now, why are they doing this? Because they are also claiming it. Gets nyo? So, they're claiming it under a different regime. I'm trying to remember which one it was. Kung 9-dash line yan, it's because China considers the South China Sea almost entirely as their pond. So, hindi natin sinasabi na tama sila. But what we're saying is, this is a place where there are conflicting claims. Okay? Mas malakas ang claim natin. Kasi ang claim natin is under the UNCLOS. And both China and the Philippines are signatories to that convention. Kaya nga nanalo tayo sa arbitration. Sabi ni Bombits, if they're not owning it, why do they build artificial islands? Because nobody owns it yet. I don't know, wait. Doon sa isa, atin yun, di ba, yung iniwan nila. Meron silang kinuha that's near Pag-asa Island. And they're building constructions there. Pero yung tatlo, Mischief Reef, Fiery Cross, Second Thomas Shoal, lahat yan kiniklaim nila.
at meron silang constructions. We are claiming certain areas in there, if not some of those also. So what we have here nga is, and also Vietnam. So meron what we're calling conflicting claims. Ang ginawa nila, they pushed it to the limit. And I'm not saying they're right. In fact, we are against that action. But, there is a way for us to oppose that. And committing acts of aggression is not an internationally accepted means of defending our claim, particularly in areas that do not constitute territory. By the way, hindi natin teritoryo yan. Wala tayong ownership. What we have are conflicting our claims. Mas malakas, pinakamalakas ang claim natin on our EEZ because of the UNCLOS. Okay? They build on these artificial islands to strengthen their claim. Tayo, dun sa EEZ natin, alam nyo ba, bihira ang mangingisda dyan. Kaya ang dali nilang pumasok at mag-claim. Kung sinaturate natin yan with our fishing boats, mahihirapan sila. Okay. But wag tayong mag-digress. So my point here is for you to be clear on the regimes here. Now, we're not saying that China is right. In fact, we continue to oppose it. And even if they don't own something, yun na nga yung point ko. They are claiming it, but not in the concept of an owner. Sabi ni Alchemy, di na nila tayo haharangan sa Ayungin Shoal. Kanila na yon, umalis na. Hindi tayo umalis sa Ayungin. Nandun ang BRP Sierra Madre. Yun nga yung point kung bakit nilagay natin yung Sierra Madre doon para mahirapan silang ungusan tayo sa sarili nating EEZ. Pero EEZ po yun, hindi po yan territory. Okay? So ulit hindi natin sinasabi na tama ang China. Meron silang claim, pero mas malakas ang claim natin dahil pareho tayong signatories to the UNCLOS. Now, bakit diplomatic lang ang ginagamit natin? Kasi an act of aggression is not an acceptable means of under international law of defending something that isn't even territory. Okay? The right of self-defense applies to territory. Okay? Number one. Number two, the use of water cannons is not considered an aggressive act. Meaning, it will not amount to war. It will not justify the use of weapons pagka water cannon lang ang ginamit sa atin by a civilian boat or ship. So, itong mga rules, we will explain them. Although si Sas talaga yung pinakamagaling mag-explain yan. Kasi yung kanya is the whole regime. Yun nga lang mahaba siya magsulat So kung meron kayo hindi naiintindihan, we can reduce it here. Pero basahin niyo muna si Sas, mas comprehensive yung mga discussions niya. I will always defer to Sas. Kung may conflict sa sinabi ko at sinabi ni Sas, ako mismo kung hindi siya about international law itself, I will defer to Sas. Sabi ni Alchemy, dapat i-water cannon din natin. Nothing stops us from doing that. We can do that. Sabi ni Ma'am Christine, si Ma'am Christine is one of our all-stars dito. Trust issues sa US with what they did to us through the years, we should be worried. It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal, said an American. Sabi ni Romel, not a sign of aging, rather a sign of wisdom. Sabi ni Lady Lee, magbasa kayo ng mga post-essays ni Sas. Mahaba lang pero maiintindihan niyo yung issue ng WPS. Galing ni Sas magpaliwanag dyan. Sabi ni Maki, Banat Bay or Attorney Libayan? Saan ka attorney? Bakit kailangan akong makipagkampihan? Magkaibigan kami ni Banat Bay pero kahit siya hindi nagde-demand ng na mamili ako. Wala akong kaaway sa kanila. Bakit kailangan ko kawayan? Si Sas sa Facebook po, for the motherland. O kaya Sas Logando Saso. Sabi ni Palagkalipi, totoo ba may standing order ang president na wag gumanti ng water cannon? Sino? Sinong presidente? Former presidents? Or current president? Wala po ako naririnig na ganun. Bakit mas malala daw po ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea kumpara sa past? It might be because ibang style iba yung policy ng ating Pangulo ngayon. No.
Sabi ni Good Vibes, now that China has made these artificial islands, will this now have legal grounds for China to have sovereignty and EEZ? No. No. Unang-una, it won't be an UNCLOS issue. Kasi kung militarized itong mga to, the UNCLOS has no jurisdiction over matters that are military in nature. And if these installations are military, walang ganon. Hindi siya covered ng UNCLOS. Therefore, walang territorial waters, walang EEZ yan. Kasi yung EEZ at yung territorial waters, they're under the UNCLOS. So, puyat na ako, sabi ni Pilipinas. Kasi maraming converts eh. Sabi ni First Smurf, time to refollow SAS. Kayo talaga, bakit tumigil kayo? Kawawa naman. Hindi naman kawawa, magaling si SAS. Sabi ni Primitive One, pero dapat ang dalhin ng PH Coast Guard, wag naman yung wooden boat. Ay, may punto ka naman dyan. Tama naman po yan. Sabi ni Julieta, I like the answer of Noam Chomsky when he was asked by Piers Morgan in his interview why Noam seems to be in favor of China. Ma'am Julieta, ang bitin. Sabihin niyo naman. Grabe si Ma'am. Sabi ni Finn, may mga US Marines sa Ilocos Norte kahit hindi EDCA site. Bakit naman naka-RNR? Yeah. Bisitahin nila yung World Heritage Site ng simbahan. Sabi ni Alchemy, pag nakuha po ng China ang WPS strategic zone, yan yari ang mga kalakal ng US. Actually, ito yung this is something that we have to understand ha. Dahil dun sa mga maraming installations ng China ngayon, yung aggressiveness natin is not very wise or doesn't seem to be very wise. Kasi kung i-push nila to the point that there will be aggressive acts on both sides, may actual international conflict na tayo. Ang lapit nila. Andun na sila. Ngayon, hindi ba tayo kinakabahan? Sure, ang mga kano nandito na, nasa EDCA sites. Pero ang China, andyan na rin. So, we really should be de-escalating the tensions. To be fair, ang punto ni Presidente Marcos is to escalate by bringing in kakampi. So, kasi kung Philippines-China lang, ay, mahirap yan. Siyempre, luging-lugi, talong-talo tayo. So, naghanap ng kakampi. So, may Japan, may Australia, may UK pa, napakalayo, pero may US. So, yan, balik siya sa China. Ano ka? Tala ko yung mga malalaking bullies. Hindi nyo na ako pwedeng bully. In the hopes na matabla ang China at mag-back down sila. Pero, given nga the culture of China, hindi tayo sure kung yun nga ang magagawa. Or baka, China will retaliate in another way. Paano kung mag-retaliate sila in a way like bitinin nila yung trade relations natin. Daming pwede, vulnerable tayo doon. May OFWs tayo sa China. Sabi ni Katulong SG24, hindi na daw ako nakakatuwa. Ma'am, ba't kayo nandito? Diba? O nandito lang kayo para sabihin hindi ako nakakatuwa, hindi naman pala kayo nanonood, so why should you care? Seriously. Kung mag-back down, sabi ni Wellfox, di good, nag-pay off yung gamble ni Presidente. Kung hindi. Si Ma'am talaga, hindi ka na nakakatuwa. Follow naman kayo ng follow, nood naman kayo ng nood. Ba't kayo nanonood? Napahirapan niyo sarili niyo. Sabi ni pala, ginagawa na daw po yung ng mga OFWs, sa mga OFWs sa Hong Kong yung panggigipit. Oy, tignan nyo ang haba, Nag-seminar daw ako sa Beijing, China para siraan ang gobyerno ni BBM. Ang China ay komunista at yon topic nila sa Beijing kaya sinisiraan niyang demokrasya. Huwag maniwala kay Trexie. Bayaran tol ng China, bayaran ni Digongyo, bayaran ni Kibuloy, bayaran ni Inday, etc. Maka-China si Trixie. Hercules Kawagas yung pangalan niya. Sabi ni Hercules Kawagas, pumunta ako ng China and therefore pro-China ako. Nag-aral daw ako ng communism, pero wala siyang maipapatunay sa ganyan. Sir Hercules, 3 taon po ako nag-aral sa US, so pro-US din po ako. 3 linggo, 2 weeks lang po ako sa China. Nag-tour ako actually. And in fact, sabihin ko na po sa inyo, actually, yung pakay ko noon sa China ay yung archaeology. Dinalaw ko po yung kung saan yung mga warriors,
Pangalawa, ang tagal-tagal ko po nag-aral sa US. Sa totoo lang. Di ba pro-US ako? Hindi ba? Oh, by the way, tanungin niyo, mga kaibigan ko pa nga yung mga ano eh. Dati yung ano, yung military liaison na taga US Embassy at saka yung ano, yung liaison nila to the PNP. Mga kaibigan ko 'yan, mga special forces ng US. Baka sabihin mo eh maano na naman tayo. Ang ano, ang saya-saya mo naman magkwento, sir. Masyado kayong ano, masyado kayong excited. By the way, I studied conservation in Japan, 3 weeks. It's legal conservation. I studied copyright in France for 2 weeks. Music copyright po. So, yung mga ganon, kasi kung big deal pala yung 2 weeks ko sa China, bilangin nyo din naman po yung 3 weeks ko sa Japan, yung 2 weeks ko sa France, yung 3 years ko sa US. Oh, graduate pa nga ako ng high school dun eh. Yan. Isama nyo naman. Okay, so maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa napakahabang live natin ngayon because it's Sutil Sunday. Natutuwa ako, galit na galit pala si Hercules, gigil na gigil. It's so much fun to see how much, parang na-reverse call sila, di ba? Nadating sila na pala yung galit. Nagalit sila, kakanood lang sa atin. Ay, kaloka. Sabi ni Jurgen, sa Southeast Asian claims tahimik nga sila. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga bagong tumatambay po dito. Huwag po kayong mag-alala. Bukas, Monday po, mahinahon na naman ang discussion natin. Pag Sunday po talaga, ginagawa naming batting practice yung mga tools. So, ayun, sabi ni Antonio Torres, basahin daw po pati yung kay Bobby Tiglao ng mga posts about the China Sea. Para lang meron tayong perspective, hindi yung nakikinig lang tayo dun sa isang panig. Okay? So maraming salamat. Thank you very much everybody for being here and for making it such a lively Sutil Sunday. Thank you very much dun sa mga sa mga hindi pa ulit-ulit yung tanong. Maraming salamat dun sa mga hindi na nagtatanong ng mga nasagot na dati at imbis na tanungin uli ay tinitignan na lang yung mga past live. Maraming salamat po sa inyong lahat. At para dun sa mga hindi natutuwa, alam nyo, napansin ko, ang tagal-tagal nyo dito. So, yung Pinky Toast, hindi na daw ako nakakatuwa pero more than 1 hour niyang chinaga dito. Tapos yung ibang mga galit na galit dito, maraming salamat po sa mga dagdag engagement. Maraming salamat din po sa lahat ng nagpadala ng like, share, follow, nagpa-like, share, follow, subscribe at nagpadala ng mga stars at mga super chat at super stickers. Uy, lalo na dito. Teka, banggitin ko lang muna yung mga sa YouTube Si Ma'am Fe, si Sir Derek, si Sir Alex, si Ate Liz, si Salvi Suarez, si Lito Serio, si Ma'am Glenda. I admire the way you tackle issues. Gusto ko rin yung call out calls. Being quiet doesn't work anymore. Sabi ni, at saka si Ma'am Arlie Mars. Uy, sabi ni Pinky Toast, para may pang anti-aging daw ako. Oh honey, you should be lucky to get to my age. The way you're going, you're not gonna last with the mind intact. So, she keeps posting, she keeps engaging and engaging. Oo nga eh. So, and thank you very, very much also who wished me well. Everybody who prays for me, by the way, I know who you are. You've told me, and even those who don't even tell me anymore, thank you very much. Ramdam na ramdam po namin. Maraming salamat din po sa lahat ng that continue to support us in so many other ways. Kahit yung mga simple lang na bagay na pupuntahan kami sa wall namin just to wish us a good day. Thank you kay Alchemy, ha? Sabi niya, ituring mo kaming student niyo kami. Yes, actually, I taught for 3 years, but I taught artists' rights, copyright, mga ganun. And yeah, sure, why not? But you're also going to have to teach me. So, kapag merong mga kulang dun sa sinasabi ko, we welcome the additional facts all the time. That's why it's always interactive here sa Luminous. Okay? So, maraming salamat. Good night, guys. Naku, pinuyat ko na kayo. Good night, everybody. Thank you very much. Happy Sutil Sunday.